Tulala ako nakaupo sa station habang hinihintay ang oras para sa susunod kong residente. Inalala ko ang mga nangyari kahapon. Di naman pala ganun kahirap. Nalampasan ko na rin to sa wakas at nakita ko nga na pinakamasaya nito si Colton. Sa nakita kong turang ni Gavin sa anak, alam ko ang matinding kagustuhan niyang bumawi sa lahat ng nasayang na panahon. At gaya nga ng ipinangako ko sa kanya, hindi ko to ipagkakait. Dahil sa naisip, muli ako napasulap sa cellphone. Binasa ko ulit ang message na sinend ko sa kanya. Address ng eskwelahan ni Colton. Siya na ang susundo rito. Nagpaalam din siyang ipapasyal niyang anak. May nagbabalik. Pakantang pasari ni Kim na bigla na lang sumulpot sa tabi ko. Si Hana lang naman ang kanina ko pang kasamang tumambay sa station. Nagangat ako ng tingin at nakita si Max naglalakad kasabay si Doc Ocampo. Mukhang masinsinan ang kanilang pinag-uusapan. Tingin ko kadarating lang niya dahil hindi pa suot ang lab coat. Tanging white long sleeve at black pants pa ang kanyang kasuotan. Ilang sandali pa'y nagpaalam na rin sa kanyang babaeng doktor at si Max naman nagpatuloy na sa paglalakad. Mabilis na tunton ang kanyang mapaghanap na tingin ang lokasyon ko. Nag-iba ang direksyon niya at patungo na to sa station. "Morning, Doc." Pagbati ni Kim nang nahinto na si Max sa harap ng desk. Nag-iba ang ngisi ni Kim nang napasulyap sa akin. "Siguro may na-miss kayo rito, no?" "Morning." Tugon naman ni Max na pagkatapos bumaling sa akin. Umisi siya. "Meron nga, pero sana na-miss din niya ako." Nag-impet ng tili si Kim. Samantalang para namang siniliba ng pisngi ko dahil sa pag-iinit ito. Hindi ko naman ipinagkakaila na may atraksyon din naman ako kay Max. Hindi ako bulag para hindi makita ang kagupuhan niya. Batid kong hindi lang naman akong nag-iisa sa paghanga sa kanya dahil kahit noon pa man sa Canada, may mga babaeng kasamaan ako sa trabaho na halatang humahanga kay Max. "Kahapon ka pa dumating?" Tanong ko sabay ipit ng tikwas ng buhok sa likod ng tenga. Tumango siya. Tinapik ang daliri sa desk namin. "Pwede ba akong sumabay sa lunch mo mamaya?" Sige ba. May sasabihin din kasi ako sa'yo." Umayos siya ng tayo sabay pasada sa akin ng tingin. Parang sagot ko lang yata talaga ang hinihintay niya. "Alright, I will see you later for lunch then." Tumango na ako sabay ngiti. "Sige, see you." Nang makaalis na si Max, tukso na naman ang inibot sa akin ng mga kasamahan. "Kailan mo ba kasi siya sasagutin, Laureta? Kung ayaw mo, ako na lang sasagot." Si Hana sabay hagikik. "Bata pa ako." Pagbibiro ko naman. Sinundot ako ni Kim sa tagiliran. "Bata pa raw. Baka nga road to ka sana na yung magiging relasyon ninyo ni Doc kung sakali eh." "Grabe naman yan." "Oo nga. At saka, ideal man naman talaga si Doc Max ng mga kababaihan." Nagmuestra si Hana ng mga daliri at umastang nagbibilang. "Isang doktor, gwapo, mayaman, sobrang bait, single na single, walang anak." "Eh ako, meron," sabad ko. Nagtagpo ang kilay niya. "Ha? Meron akong anak." Matapang at diretsahan kong pagbunyag. Wala na rin naman akong pinagtataguan dahil alam na ni Gavin. Tuluyan na akong hinarap ni Kim. "We, totoo ba?" Ngumiti ako sabay tango sa kanya. Umawang ang labi niya at ilang beses pa siyang napakurap. "Seryoso? Di halata ah. I mean, ang sexy mo." Mahina ako natawa. "Bakit? Kung may anak ba dapat losyang na?" "Oo nga naman. Napaka-judgmental mo, Kimberly." Apela ni Hana. Umikot ang mata ni Kim. "Di naman sa ganun. Hindi ko lang talaga naisip na may anak na pala si Laureta." "So, alam ni Doc na may anak ka?" Nahihiyang tanong sa akin ni Hana. "Oo, matagal na. Kahit nung nasa Canada pa kami." Nabahira ng pagkamangha ang itsura ni Hana. "Wow! Wala na. Tapos na. Kayo na talaga ang para sa isa't isa." "True!" Tili naman ni Kim. "Hindi ba tayo sigurado dyan?" Pagsari ni Nurse Cara sa usapan. Mukhang kagagaling lang niya sa isang mga kwarto ng pillars at katatapos lang niyang magpainom ng gamot sa isang residente. "Aba, bitter ka pala, Nurse Cara." Paano na yan ni Kim? Pabagsak na naupo si Nurse Cara sa kanyang silya sa may sulok. Inikot niyang ulo sabay hilot sa kanyang batok. "Hindi naman, observation ko lang." Tinoon niya ang tingin sa akin. Misteryoso siyang nagtaas ng isa niyang kilay. "May nagbabalik kasi." "Ha? Nagbabalik? Sino?" Naguguluhang tanong ni Hana sa kanya.
Palipat-lipat ang tingin niya sa aming dalawa ni Nurse Cara. Hay nako, huwag mo nang pansinin yung sinasabi ni Nurse Cara na sobrahan lang yan sa katalinuhan. Nakaismed na bakle ni Kim. Nagtagalang tingin ko kay Nurse Cara na tahimik na ngayon naglalagay ng mga gamot. Hindi itong unang beses na parang nagpaparinig siya sa akin. Palagi ko ring napupuna tuwing nagpapasaring siya ay may laman ang bawat salitang binibitawan niya. May alam kaya siya tungkol sa amin ni Gavin? Di naman sa meron pa namamagitan sa aming dalawa. Tanging si Colton lang naman na nag-uugnay sa amin ngayon. Sa isang kilalang cafe kami na nanghalian ni Max. Malapit lang to sa Pillars kaya mahigit 5 minuto lang ang binyahe namin. Matapos kumain, nanatili muna kami habang umiinom ng kanilang best-selling na shake. Ano nga pala yung sasabihin mo sa akin? Si Max. Sinantabi ko muna yung mango shake at seryoso siyang tinignan. Alam na ni Gavin ang tungkol kay Colt. Nagkita na rin sila. Bahagya siyang natigilan at napasandal sa backrest ng kanyang inupuan. Unti-unti siyang tumango. Are you okay? How did Colt take it? Napangiti ako ng kaunti habang naisip pa naging reaksyon ng anak ko. Lauretta, masayang masaya siya. Umangat na rin ang sulok ng mga labi ni Max. Then you did the right thing, Lauretta. I am glad that it turned out well. Humugot ako ng malalim na hininga bago nagsalita. Inisip pala talaga ni Gavin na may namagitan sa amin ni Benji kaya't sobra siyang nagalit. Nagkausap kayo tungkol sa lahat? Tumango ako sabay kagat sa ibabang labi. Gusto niyang bumawi kay Colton. Nakita ko kung gaano siya nasaktan dahil sa ginawa kong paglilihim sa kanya tungkol sa anak namin. Tumangutango siya. Banayad at mariin niyang tinignan ang aking mukha. Do you still have feelings for him? Tanong niya sa mahinang boses. Kitang-kita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi ko alam. Matapang kong sinabi. Naniningkit ang mga mata ko habang tinititigan ang kawalan. Sinabi ko sa iyo noon na wala. Gusto kong sabihin sa iyo ngayon na wala talaga. Pero naguguluhan ako tuwing kasama siya. Parang may tumutusok sa puso ko at hindi ko alam kung bakit. Kaya gusto ko manang klaruhin kung ano ba talaga to. Tahimik niya lang akong tinititigan. Nagpatuloy naman ako. I want to be honest with my feelings because you deserve it, Max. Masakit ang ngiting ibinigay niya. Do you have feelings for me? Namamaos niyang tanong. Napalitan ng takot sa mga mata niya ang matibay na determinasyon. Kinuha kong isang kamay niya na nasa gitna ng mesa. Mariin ko tong hinawakan. Yes, I do. My feelings for you is with clarity and certainty. It is sure. Pinagsiklop niya ang aming mga kamay. Ilang sandali niya pa itong tinitigan. Then it is enough for me to hold on to. It is enough for me to keep on loving you. Banayad niya akong tinitigan sa napaka-maunawaing mga mata. I want you to always remember that my love for you is not selfish, Lauretta. Ngumiti ako sabay tango. Alam ko kung gaano katotoo ang mga salitang binibitawan niya. Ilang sandali pa kaming natahimik. Hindi pala tayo makakapagsini ngayong Sabado kung ganon. Pilit man siyang pinagagaan ng boses niya, dinig ko pa rin ang kaunting lungkot dito. Ngayong Sabado na pala yon. Paglaro ko sa naging usapan namin noong nakarang linggo. Pwede pa rin naman tayong manood. Okay lang. Gaya nga nasabi mo, gustong bumawi ng ama ni Colton sa kanya. They should spend more time together. Alam ko kung gaano kasabik si Colton sa isang ama. I don't want to be a hindrance to his happiness. Bumalik na rin kami ng trabaho matapos na mag-usap. Di na ako nagtaka pa nang di dumalaw si Gavin sa ina niya. Sigurado abala sila sa pamamasyal ni Colton. Di na ako nag-alala pa dahil alam ko naman, aalagaan niya ang anak namin. Matapos ang shift, inihatid ako ni Max sa basement kung saan nakaparada ang aking sasakyan. Pauwi na rin naman siya kaya't nagsabay na rin kami. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng sasakyan at pumasok na rin ako sa loob. Salamat sa paghatid. Nakangiting paalam ko. Anytime, hahanapan ko na rin ang sasakyan ko. Napalinga ako sa paligid ng basement. Nakalimutan ko na naman kung saan maipinark. Napakamot siya sa batok sabay ngisi. Kinda, I am still not used to the basement here. Akala ko nasa Canada pa rin ako. Natawa ako sabay iling. Nakatayo pa rin siya sa tapat ng sasakyan ko. Hinihintay ako na makaalis bago puntahan ang sariling kotse. Kinuha ko ng susi at sinimulan ng pag-start ng sasakyan, ngunit kaagad namatay ang makina.
Sinubukan ko ito sa pangalawang beses. Ganun pa rin ang resulta. Problem? Si Max na nakatingin pa sa akin. Ayaw mag-start eh. Kumunot ang noo niya. Let me try. Bumuntong hininga ko at lumabas ng sasakyan. Siya naman ang pumalit sa akin sa pagpasok. Sinubukan niya rin tong paandarin ngunit sa kasamang palad, ayaw pa rin itong mag-start. Lumabas siya ng sasakyan. Dinukot ang cellphone mula sa bulsa ng suot niyang pants. May denial siya rito. Sinong tinatawagan mo? Bumaling siya sa akin. Nasa bandang tenga na ang hawak na cellphone. Utility worker here. Baka may kakilala siyang mechanic? Maybe we can ask the mechanic to come here or other way around. Tumango ako at naghintay. May kinakausap pa siya sa kabilang linya. Pagkababa niya ng tawag, may lumapit na sa aming isang staff ng Pillars. Isang payat na lalaki na siguro nasa edad 40 na. May pinag-usapan pa sila ni Max. Sabay nilang binuksan ang hood ng sasakyan at kritikal itong pinagmasdan. Nag-uusap sila at may binanggit ng mga terminong pangsasakyan na hindi naman pamilyar sa akin. Matapos silang mag-usap, binalingan ako ni Max. Okay lang ba sa'yo kung ibigay mo muna ang susi kay Kuya John? Siya lang tatawag sa kakilala niyang mechanic para papuntahan dito. Muli siyang napasulyap sa akin. Matapos sila mag-usap, pinalingan ako ni Max. Okay lang ba sa'yo kung ibigay mo muna ang susi kay Kuya John? Siya lang tatawag sa kakilala niyang mechanic para papuntahin dito. Muli siyang napasulyap sa sasakyan. Mukhang matatagalan pa sila sa pag-aayos ng sasakyan mo dahil sa sira. Ihahatid na kita. Nagpaubaya na ako at ibinigay ang susi sa kanya na kaagad niya namang iniabot kay Kuya John. Sabay naming tinunto ni Max ang kanyang sasakyan. Lumipas ang ilang minuto, nakita na rin namin ito. Pinagbuksan niya ako ng pinto at agara naman akong pumasok na sa loob. Sumunod na rin siya. Tingin ko, bukas mo pa magagamit yung sasakyan mo? Pwede kitang sunduin bukas ng umaga. Sabay na rin natin si Colton papuntang eskwelahan. Sabay na tayong magpunta ng Pillars. Aniya, nang nasa kalsada na kami. Sige, medyo hirap din kasi kung magko-commute pa ako eh. Tumayo siya at naliko na ang sasakyan. Bukas nga pala, nag-iimbita si mommy ng lunch. She wants you to come. Is that okay with you? Sige, pero kinakabahan ako eh. Natatakot kasi ang mama mo. Parang istrikto. Sabi ko sabay mahinang tumawa. Sinalyapan niya muna ako bago mo ring ibinaling ang tingin sa daan. She is that, but she won't be strict with you, I swear. She likes you. Paano mo naman nasabi yan? Di pa naman kami nagkausap. Lagi kasi kitang naikukwento sa kanya kahit pa nasa Canada tayo. I told her about your compassion towards the residents. Does she know about my son? You don't have to worry about a thing, Loretta. Ngumiti ako at tumango. Humupa na ang kaba. Sige, sasama na ako sa lunch ninyo. Nang makarating na kami sa bahay, bumaba na kami ng sasakyan. Napasulya pa ako sa suot na relos. Nang makarating na kami sa bahay, bumaba na kami ng sasakyan. Mag-aalas 5:30 na. At mukhang wala pa rin si Colton sa loob. Nakita namin si nanay, nagdidilig ng mga halaman sa gilid ng balkonahe. Good afternoon po, tita. Magalang na bati ni Max sa kanya. O maliwalas ang itsura ni nanay at nahinto na sa pagdidilig. Parang good evening na yata, Doc. Natatawa niyang sabi, sabay baling sa akin. Inihatid mo para tong si Loretta? Nasiraan po kasi ako ng sasakyan, Nay? Sabi ko. Ganun ba? Napalinga siya sa pintuan ng bahay. Wala pa si Colton eh. Sa bahay ka na maghapunan, Doc. Pag-iimbita niya. Napatingin na muna si Max sa akin. Ngumiti ako at tinanguan siya. Sige po. I also miss home-cooked meals kaya hindi na ako tatanggi. Nakangisi niyang tugon. Siguro dahil mag-isa siyang nakatira sa eksklusibong condominium niya. Iminuwestra ko ang daan patungo sa pintuan ng bahay. Pasok na tayo. Pumasok na kaming dalawa sa loob ng bahay. Batid ko naman ang pagsunod ni nanay sa likod. Pinaupo ko muna si Max sa sofa at iniwan para magpalit ng damit sa kwarto. Mabilis ko naman siyang binalikan. Narinig namin ang tunog ng sasakyan sa labas ng bahay.
Sabay kaming napatayo ni Max. Ilang minuto pa ay ang masiglang boses ni Colton ang naririnig namin. Dahil hindi ko na isinarado pa ang pinto. Dire-diretso na ang pagpasok ng anak ko at syempre ni Gavin din na nasa likod niya. Lumapad ang ngiti ng anak ko na makita kung sino ang katabi kong nakatayo. Uncle Max! Aniya sabay takbo papunta sa amin. Sinalubong niya ang nakangitiring si Max ng yakap. Hey, big boy! Ginalo niya ang buhok ng anak ko. Napasilip ako kay Gavin. Tahimik nang siyang pinagmamasa ng dalawa habang nakapamulsa sa suot na casual jeans. Di nga talaga siya pumasok ng trabaho ngayong araw dahil napakakaswal lamang ng kanyang suot na gray cotton long sleeve shirt. Bakat nito ang kanyang matipunong katawan. I'm with my tatay. Mapagmalaking anunsyo ni Colton habang tinitingala si Max. Mabilis niyang nilingon ng ama. Come on, tatay. You gotta meet my Uncle Max. Medyo na-awkward ako dahil ang anak ko para talaga. Amo ko may balak na ipakilala ang dalawa sa isa't isa. Tumikim ako para makuha ang atensyon ni Colt. Pero wala sa sarili niya lang akong sinulyapan at bumaling naman kaagad sa ama. Wala nang iba pang nagawa si Gavin kung hindi ang magpadala sa kagustuhan ng anak. Lumapit siya sa amin. Tinanguan ako at binilingan na ang kaharap na si Max. Dahil sa pagtatapat nila, napansin kong medyo magkasing tangkad lang sila ni Max. Pareho ring matikas at matipuno ang kanilang pangangatawan. Ang kaibahan lang may konting pagkamestizo si Max, samantalang si Gavin naman may pagkamoreno. Tatay, this is my Uncle Max. He is a doctor. Si Colton naman na nagsimula na sa pagpapakilala. Ngumiti siya, habang nakatingin naman ngayon kay Gavin. Uncle Max, this is my tatay, Gavin Delfaro. He is a senator. Nagkatinginan ng dalawa. Pakiramdam ko may namagitang sukatan sa kanilang mga tingin. O baka naman imahinasyon ko lang. Nakapagluto na pala si Susan. Kumain na tayo. Di natuloy-tuloy ni nanay ang sasabihin na makita ang dalawang lalaki na hindi pa napuputol ang matala sa tinginan sa isa't isa. Napatinghim ulit ako kaya napatingin na si Max sa akin. Let's eat. Hinilan na ni Colton ang kamay ni Gavin. Let's go, tatay. I'm so hungry. We did a lot of things today. It's fine, Colt. I have to go too. Pagtangga niya na may ligalig. Mabilis na lukot ang mukha ng anak namin. Bumagsak ang kanyang balikat. Pakiramdam ko mapapasubo patuloy ako, kaya hinarap ko na lang si Gavin. Dito ka na rin maghapunan. Halos bumuluktot ang dila ko sa napipilitang pag-imbita. Napatingin na siya sa akin. Are you sure? I don't want to intrude your dinner. Okay lang. Mukhang marami rin yatang nailuto si Ate Susan. Tsaka ayokong maging kontrabida sa harapan ng anak ko. Siyempre, hindi ko na sinatinig ang huling linya. Binalingan ko ulit si Max. Let's go. Tinungo na namin ang kusina. Ramdam ko na kasunod sa amin ni Max, sina Colton at Gavin. Unang naupo sa silya si Max. Uupo na sana ako sa tabi niya na maunahan ako ni Colton. Hinila pa niya ang ama niya kaya't napapagitnaan siya ng dalawa. Wala ako nagawa at naupo na lang sa tabi ni nanay na nakaupo na sa tapat nila. Pati siya nagulat din. Halatang di alam kung paano pakikitunguhan ng sitwasyon. Si Ate Susan po, Nay? Tanong ko dahil medyo naaasiwan na sa katahimikang namayani sa buong hapagkainan. Nasa kwarto. Pinapakain ang tiyang mo? Napasulip ako sa nakaupo sa tapat ko, si Gavin. Nagsimula na siya sa paglalagay ng kanin sa pinggan ni Colton. Tahimik din ako nagsimulang maglagay ng kanin sa sarili kong pinggan. Nilagyan ko na rin ng adobo ang tuktok ng kanin ko. Susubo na sana ako ng matigilan dahil sa nakitang pagangat ni Gavin sa isang bowl ng ulam. Napasingap ako na akmang makitang lalagyan nito ng pagkain ni Colton sa pinggan. Ngunit bago ko pa maibuka ang bibig na unahan na ako ni Max na nakapansin din pala. He can't eat that. He is allergic to nuts. Nabitin sa ere ang kutsara ni Gavin. Mabilis niyang nilapag ang bowl ng ulam. I'm sorry. I didn't know. Hiyang-hiya niyang sinabi. Nakagat ko ang ibabang labi dahil medyo nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Nilipat ko ang bowl sa malayo. Okay lang. Hindi mo naman tuluyang nailagay. Kumuha ko ng 2 piraso ng fried chicken at nilagay ito sa pinggan ni Colton. Problemadong napabuntong hininga si Gavin, sabay titig sa anak naming nakatingala na rin sa kanya. It's okay, tatay. Tomorrow, I will tell you all my likes and dislikes.
my allergies and whatnot. You will get to know me more. Pagdeklara ng aming anak na para bang nakaplano ng lahat ng gagawin sa isipan. Nagtagpo ang kilay ko at binalingan na si Gavin. May usapan kayo ni Colt bukas? Bala ko sana siyang ipasyal sa Manila Ocean Park bukas, kung okay lang naman sa'yo. Sige. I promise I'll bring him back before 5 p.m. tomorrow. Medyo tagalan lang kami ngayon dahil nakaligtan ko ng oras. Pahabol pa niya. Tinanguan ko siya. Tahimik lang kaming nagpatuloy na sa pagkain. Pati si Colton, inabala na ang sarili sa pagkain. Minsan napapasubo siya sa kanyang ama. Puna ko ang pagiging masaya niya dahil sa buong atensyon na ibinibigay ni Gavin sa kanya. Napatingin ako kay nanay. Nakita ko ang wala sa sarili niyang paghilot sa sentido na parang may mabigat na pinoproblema. Nang makita niyang nakatingin ako sa kanya, kaagad na siyang umayos. Tinulungan ko si nanay sa paglilipit ng mga pinagkainan. Pinauna ko na sa sala ang tatlong mga lalaki. Hindi ko alam kung ano na nga bang pinagkakabalahan nila ngayon. Matapos mapunasan ang mesa, nilapitan ko si nanay sa may lababo para din sana tulungan siya sa paghuhugas ng pinggan. Hindi ko pa man maibuka ang bibig para sana alokin siya ng tulong ay inawat niya na ako. Hayaan mo na ako rito at huwag ka nang tumulong. Sundan mo na lang yung mga bisita mo sa sala. Baka nagsusuntukan na yun doon. Halos irapan ko siya. Nay naman, napahawak siya sa kanyang bewang at tuluyan na nga akong hinarap. Bakit ba kasi nagkasabay pa niyang dalawa sa pagpunta rito? Ako tuloy yung na-awkward. Na-awkward din naman ako Si Colton po kasi ang nag-imbita. Minsan, hindi ko na nga maawat yung mga lumalabas sa bibig ng anak ko. Parang pikit mata na lang po ako naghihintay sa mga ideyang isa sa tinig niya. Napangiwi siya. Sige na, punta mo na ron at baka ano na namang masabi niyang apo ko. Nagpakawala ako ng malalim na hininga at umalis na nga ng kusina. Laking pagtataka ko na lamang nang magtungo ako sa sala. Hindi ko nakita ang tatlo. Nanliit ang mata ko habang ginagala ang tingin sa kabuuan ng sala. Mabilis akong napahawak sa dibdib dahil sa matinding gulat sa narinig na hiyaw ni Colton mula sa bandang likuran ng sliding glass door at dadatna ng tatlo. Si Colton na nagtatalon sa bandang gilid. Nakatayo naman sa tabi niya si Gavin na nakaigting ang panga at parang madilim ang tingin o baka dahil sa refleksyon ng ilaw. Si Max na may nakatayo sa may hindi kalayuan. Nakatupi ang suot na puting long sleeve sa bandang siko. May hawak siyang isang bola na isushoot niya pa yata sa maliit na ring ng aking anak. Lumakas pa ang hiyaw ng anak ko nang maishot to ni Max nang walang kahirap-hirap. 6 points for Uncle Max. You have a tie with tatay. Aktibo niyang hinila ang lalayan ng t-shirt ni Gavin. You gotta do the tiebreaker, tatay. Umawang ang labi ko sa nakikita. Mukhang kanina pa nagsisimula ang pagbabasketball. Liga ng Colton ko Napakurap ako ng ilang beses at parang nahimasmasan nang maisip na ako ang nanay. May karapatan akong naawatin ang naisip na ideya ng anak ko, lalo na't mukhang sumasabay din ang dalawa. Napamewang akong lapitan ng anak sa may gilid. Dahil sa ginagawa ko, tumawid pa ako sa gitna ng maliit na basketball court. Kapansin-pansin ang sabay na mabilis sa pag-aayos ng pagtayo ni na Max at Gavin. Mistulang nahuli ng isang teacher sa kabalastugang ginagawa. That's enough, Colt. It is time for your evening bath so that you can go to sleep right after. Atas ko sa istriktong boses. But we're still playing. Reklamo niya. Binalingan ko ang dalawang mas nakatatandang kasama niya at tinaasan sila ng isang kilay. Tumikim si Max. Your nanay is right, Colt. It's late. We can continue playing basketball this Saturday. That's right, Colt. We can do it on Saturday. Please listen to your nanay. Dagdag naman ni Gavin. Really? Your uncle, Max, and you? Just us boys? Nasamid ako sa sariling laway. Diyos ko, paano ko mapipigilan tong bibig ng anak ko? Mukhang naging interesante biglang ang sapatos suot ni Gavin dahil sa matilim na pagtitig niya rito. Samantalang si Max naman nag-iwas ng tingin sabay kamot sa kanyang leeg dahil nawalan na yata ng pag-asa si Colton na sasagutin pa ng dalawa. Unti-unti niya na akong binalingan. Please, nanay, let us have a boys' Saturday fun this Saturday. Aniya sa malambing na tono na kumislap-kislap pa ang mata. Mariin kong tulitigan ang anak. Nahabag ako sa pinapakita niyang itsura. Sa huli,
ay bumuntong hininga ako at nakapagdesisyon na ipaubay na lamang sa Diyos ang maaaring mangyari. Pumikit ako ng mariin, nilunok ang pangamba. Fine, the three of you can play basketball this Saturday.